dahil sa mga iilang tao na nasa likod nitong aking sindikato pamahalaan. Bakit nasabi kong sindikato ito? Dahil lahat na nagpaparating ng kanilang mensahe dito sa entablado ito ay kanilang pinipigilan para hindi may parating sa taong bayan ang tamang impormasyon para sa ganon ang lahat ng taong bayan ay pagising. Kagaya nitong ginagawa nila ngayon na mga may parating tayong mga tao mula sa iba't ibang panig ng NCR at sa ibang mga lalawigan gaya ng Visayas at Mindanao at sa Norte. Ngayon, kung tayo ay magdikta rin sa kanila ang karapatan ng taong bayan ay nasa konstitusyon. Ang karapatan ng bayan ay nasa rules ng korte. Baka hindi namin alam, lahat ng sumasali dito ay hindi ninyo alam ang karapatan ninyo. Ayon sa Section 5, Rule 113, tignan ninyo lahat yan sa inyong mga Google. Ang Section 5, Rule 113 ng Philippines Rules of Court, yan ang kapangyarihan ng taong bayan para arestuhin si John Villanueva dyan sa loob ng Senado na nakakikikalam dyan sa isang institusyon. Wala siyang pakialam dyan sa loob ng Senado dahil isa siyang higher Balingersi! diba? Siya ay isang inaboy. Inaboy lang siya. X-Men daw. Ano ibig sabihin ng X-Men? Dating lalaki. X-Men. Ganun mo lang ibig sabihin nun, partner. So, ngayon, siya ay inaboy ng Pangulo bilang DILG. Wala siyang pakialam dyan dahil sa mandato ng DILG ay malayo sa kanyang pinuntahan dyan sa loob ng Senado. Bakit? Hindi ba natin kayang arestuin si John Bingat? Kaya natin siya ng pagkakasala sa taong bayan? Mamaya. Any members ng Philippine National Police, armed forces of the Philippines, government officials, and public employees, nasasakop yan sa Section 5, Rule 113 ng Philippines Rule of Law. Yan ang pangil nating mamamayang Pilipino na dapat huwag nilang higilan ng taong bayan na dumalo dito sa pagtitipon na ito. Huwag nilang pigilan ang pagpasok ng mga pagkain na suporta na manggagaling sa ating mga donors. Nagpapasalamat din tayo dito sa mga editores na mula doon sa White Plains kaninang umaga na ating sinamahan hanggang dito sa Senado ay hinarating pa rin tayo ng PNP doon sa ato. Na dapat bigyan tayo ng way para makapasok dito para may bulgar ang katotohanan kung sino-sino ang mga magnanakaw sa taong bayan. Huwag nila tayong pigilan. Okay, hindi ko na papatagalin ng lahat dahil marami pang susunod na magsasalita. Ako ay nagpapasalamat sa mga tropa na nandito na gabi-gabi natutulog kahit sila ay nilalamok, nahamugan. Sila ay nagtitiis dito dahil sa tunay na laban nandito sa Laksangan. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang mamayang Pilipino! Mabuhay ang karapatan ng taong bayan! Mabuhay ang pagkaisa ng sambayanang Pilipino. Ayan, partner, magandang balita. Yes. Pinapasok na sila, ang dami nating mga kasama kapunta na dito. Alam na! So, ang dami na ang paparating. Ang mga volunteer Yes. na magbibigyan sa Senado. Kaya abangan po natin, marami pang paparating, partner. Ako, marami pa, partner. Kaya sabi ko sa iyo, pagdating ng alas 5, Aabot tayo ng pagkakalating milyon na. Yes. Okay. At ngayon, pakinggan natin ang boses ng mga nanay. At vendors, ang mga vendors na siyang bahagi ng ating haligi sa ekonomiya ay mayroon pong gustong pahayag sa nangyayari at kaganapan sa ating bayan. Halika na po dito na.
kay Brother Beach. Pagpakilala na po kayo. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Remy Montemayor, taga San Fernando, Pampanga po. Pero sectors po ng vendor sa Divisoria. Kami po ay saksi po talaga sa flood control. Kami po pamilya, biktima po kami. Kaya mula po 2011 hanggang ngayon po, ngayon ko lang po isisiwalat talaga kasi talaga po yung gobyerno natin mula sa barangay hanggang atas sa asan po, mula 2012 po talaga, sobrang tulong po talaga ang gobyerno natin. Dahil po sa flood control na yan, marami po magkakasagwat. So, sinasabi ko po sa inyo, lalo na po ang pamilya ko, ang mga magulang ko, ang pangalan ko niya ay si Francisca Zapata at Milagro Zapata. Nang dahil po sa flood control, kay Don Gonzales po namatay ang mga magulang ko. Pinagtayin po ang karapatan nila, gusto nila, kulang na lang po hihingin yung lupa namin. At noong 2012 po yan, ang pag-alam ko, 2012, dahil namatay po ang tatay ko noon na August 12, 2012, sa Pampanga, malaking baha po noon. Ang balita ko po noon, tinagulang talaga yan, na maraming namatay noon dahil malaking baha po noon. 2012 po yun, buwan ng August. Kaya hanggang ngayon po, sa totoo lang, hindi ako sumusuko sa laban ko. Sinampahan po ako ng DPWH, lalo na po kasabot si Don Gonzales. Kaya hindi po ako sumuko sa laban mula 2012 hanggang ngayon po. Si Don Gonzales, ito yung Senior Deputy Speaker at itinurong kontraktor sa Pampanga. At ibinulgar ito ng mga nilabong pinida na isa sa pasimuno ng bintahan ng proyekto. Ito ang binabanggit nila ay si Don Gonzales at hindi pa ito na-aresto, hindi pa nakakasuha. Don Gonzales, masyado kang makapala marile. Grabe, kaya para ko mo na din anak ko. Kaya pag-anaal mo na kayo kay Amerika. Pero kay pamanako ni kabaling bayan. Isusunod na lang yan pa yung selikot mong kabandang mali-maleta. Grabe, yung pamilya mo, wala kayong marine. Sobra kayo makapala lupa. Wala kain. Mamaya kayo pa kay Pampanga. Manuhari, mamaya kayo ngayuna. Pero ano kanina lang kay Wadel? King kabaling bayan, penakoyo. Kaya kapal yung marine. Sobra kayo. Alam marine. Kaya kayo man merunos ka rin kay nari mo. Nang dahil kaya kayo, kaya kata ko. Kaya rin lang kung nalagang 300 pesos. Grabe ka pala. Kapal ka talaga marine. Samantalang kay Sonal Mamo. Sa Sonal pa lang po. Ang po presyo ng lupa namin. 6,000 pesos per square. BIR po yun, Sonal. Pero anong ginawa ni Don Gonzales? Nakasabot ang mga DPW sa halagang 300 pesos. Yan ka muna. Pasalamatan natin si Atty. Trixie, bahagi po ng pagkikipagkaisa dito sa lansangan ng Senado. Mamaya kung sasalilayan si Atty. Trixie, welcome muna natin. Yes, Atty. Trixie, welcome. Kanalanay, birat. Live na ako. Eto nga po, grabe talaga kakapal ng pagmumukha nila. Lalo na, ito ang mga kasabwat niya. Sasabihin ko Wala lang. pang signal pero Lalo na pinatawag ako yun ni Joseph Roberto Bernardo. May conference daw kami sa DPWH. At saka si Joseph Rafael Yabot. Ngayon napabalitaan ko yata, pag nag-repeat na natanggal si Dizon, ang papalit daw yata si Joseph Rafael Yabot. Siya yung magiging, ewan ko ha, tinatanong ko lang, ito yata i-appoint nila. Si Joseph Rafael Yabot daw. Central Luzon. Oo, dito daw yata sa meeting pinabalik sa kapalilig. Quezon, yung pala nga ang naririnig ko, ewan ko kung totoo po na siya yung makakapalit niyo. Samantalang, ito na naman yung upo nila kung si Rafael Yabot. Eh, isa rin siyang buhaya. Paano mo na dito masasabing buhaya siya? Nanay, para nandito ba siya? mga pulis doon wala nagawa. Ang tatlong mga buhaya ng DPWH, wala pang court order, inabsuelto na ni Boying Rimulya. Si Yusik Bernardo, si Henry Alcantara, at si Gerardo Corencia. Nagnakaw ng halos kalahating bilyon, nagbalik lang ng 180 million, tubo pa ng 300 million, tarantado, state witness na. Ito yung binabanggit ni nanay. Ito pa po, nasaksihan mo. Anong tawag doon? Eh, ito pa po, wala tayo
may meron pong certification, repair, hindi PWH. Alam kong nangyari. Maya pa po road issue ng ABS-CBN. Kunwari po, tigyan na ako din PWH. Ang pailiyo din yan, yung may-ari ng Brigada News na taga-Paranaque. Buti pa sila, ginamit lang nila ako. Nagkaroon sila kay Romeo Momo. Inabutan ni Romeo Momo na sobrang puti na medyo makapal. Nay. Kapal ang mukha nila! Ang mga pinimensyon ni nanay, si Congressman Momo, sa pangalan pa lang ang bata matatakot na eh. Ito ay kontraktor. Si Gong Gonzales, kontraktor. Congressman na kontraktor. Kontraktor na ginamit ang Kongreso para magbenta ng sindikato ng mga proyekto. At ang isa, ano pangalan na yun? Romeo Momo! Ayun. Tinanggal ito sa Committee on, I think, BICAM. Dahil sa pangalan pa lang, hindi mo na mapagkakakiwalaan talaga. Alam niyo po, sa totoo lang po, 2011. Kahit pauna po ako sa utang, hindi biro-biro. Isipin niyo po 2011 hanggang ngayon. Pending pa yung kaso namin sa RTC na San Fernando. Saan kayo makakakita ng isyam na judge? Pinoseso yung kaso ko. Nag-ghost project pala. Pinito ko ang certification. 1.8 billion ang project. Nasaan yung pondo? Revelation ka, sabi mo, nagkalubog-lubog ka sa utang, hindi lang sa baha. Oh, at least sa utang. Bukod na sa utang ba? Kasi ang mga Pilipino na pinapabayaan ng gobyerno, ang taong tipid sa Bombay kumakapit. Sinolo mo kanina eh. Pero hindi po ako sumuko. Tumatawag ko sa Kahit dalawang namatay po kabilang mga dulo. bumulang po sa pangaharas ng DPWH sa tagagawa ni Don Gonzales. Hindi po ako sumuko. Dahil kumakapit lang po ako kay God. Sabi ko, Lord, huwag mo akong pabayaan. Kahit hindi po biro ang aking kalaban at igalke. Sa totoo lang po, hindi biro-biro akong dinanas to. Kinorner po ako ng DPWH. Muntik na lang po ako. Muntik na lang po talaga ako pinatay. Kaya pinasasalamatan ko po si Project Manager Wilfredo Liwag. Ito po, isi-share ko lang po sa'yo. Hindi naman po lahat talaga sa ahensya ng gobyerno ay masama. Ito po, si Project Manager Wilfredo Liwag ng DPWH. Siya po yung nagligtas sa akin. Sabi niya po kay Assistant Director Isabelita Manalo, sabi niya, Ma'am, wala po sa usapan natin na tinirahan niyo si Mrs. Bonnie Mayor. Ibalato niyo na sa akin. Sabi po ni Wilfredo Liwag, siya po yung project manager na Liwag. Siya po yung tumulong sa akin para gumawa ng tama. You will be back again. Kasi kilala niya lahat ng taga-DPWH. Kilala ko po. At ito ang mga sindikato sa gobyerno nila. Opo. Thank you po. Maraming salamat po. Parang hindi lang to vendors, parang kontraktor to.